Ipinatupad na sa Quebec ang pansamantalang paghinto sa mga temporary foreign worker applications na ayon sa ilang kababayan ay may halo ng politika lalo pang makakasama. Alamin sa report ni Paula Saraza. Yes, merong short-term gain or perceived short-term gain pero long-term, maaaring it's actually doing more damage. Simula ngayong Martes, hindi natatanggapin sa Montreal ang mga temporary foreign worker applicants sa low-wage stream o mga manggagawa na sumasahod ng mas mababa sa median salary sa Quebec na $27.47 kada oras. Bahagi ang hakbang na ito sa tinatawag na 6-month immigration freeze ng gobyerno ng Quebec, tugon umano sa dumadami ng temporary immigrants sa probinsya. They're basically using a blunt instrument to resolve a problem. Sana napag-isipan na mabuti pero alam naman natin may election next year at may malakas ang pressure ngayon ng publiko sa government to actually deliver changes to the immigration system dahil ang daming ang problema. Hindi na ikinagulat ng isang immigration lawyer ang patakarang ito sa Quebec, lalo't nangunguna raw ang probinsya sa mga nais makontrol ang bilang ng mga pinapapasok na immigrants. Nung inanunsyo nila yung paglimita sa LMIA papunta nga sa Quebec for low-wage stream and for particular occupations with certain exemptions, hindi na ito nakakagulat. At nakikita rin natin na yung federal government ay nag-a-align with the recent announcements. May contextualize natin itong lahat sa diskurso nga ng immigration sa Canada. Ito ay nagbabago talaga in the last few months at maaaring itong direksyon na to ay magpatuloy hanggang sa susunod na taon. Bukod sa mga mag-a-apply pa lamang, apektado rin sa bagong patakaran ng mga TFWs na nasa Montreal na at nakatakdang mag-renew ng kanilang mga work permit. Maliban na lamang sa piling mga sektor tulad ng healthcare, construction, agriculture at food processing. Pursigido si Quebec Premier François Legault na bawasan ang populasyon ng mga temporary residents sa probinsya na itinuturo niyang dahilan sa nararanasang housing crisis. Ilang mga migrant and immigrant organizations na ang bring forward na tawang tayong mga citizen tsaka mga PR nahihirapan na eh. So para sa akin, it's scapegoating yung mga immigrants and it's being used as a political talking points to gain votes. Diin ni Bertiz, hindi makatarungan ng mga biglaang pagbabago at hindi patas na ibaling ang sisi sa mga immigrants, lalo't nakikinabang din ang probinsya sa kanila. In the healthcare system, let's just say in the service industry, in manufacturing, even some industrial manufacturing, so meat packers, sa mga fishery, andun din tayo. So gaano nakaka-benefit just in our food chain supply ng Canada, mga temporary foreign worker. Ayon sa Quebec government, nasa 600,000 ang bilang ng mga temporary residents sa probinsya, doble sa tala noong 2021. Kasabay naman ang immigration freeze sa Quebec, ang pagpapatupad ng bagong pulisiya ng federal government na paglimita sa off-campus work ng mga international students sa 24 hours kada linggo. Paula Saraza, Omni News, Toronto.